Maligayang pagbati sa inyo mga kaibigan. Ako po pala si Dali Doranila. At kasama ko po ngayon si Pastor Edgar Brian Tolentino. Siya ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin po ang Assistant to the Director ng Ellen G. White Estates Branch in the Philippines. Kaya maligayang pagbati sa iyo. Maligayang pagbati rin po, Pastor Brian. Maligayang pagbati din po sa lahat ng mga taga-subaybay natin ngayon na mag-aaral tayo ng Ellen White. At lubos ko pong nagagalak na i-welcome po kayo sa ating palabas na Sharing the Vision. Kuya Brian, bago po natin simulan yung nakaka-excite po nating pag-aaral, maaari niyo po bang pangunahan po muli ang ating pag-aaral ng isang panalangin? Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na siyang may karunungan. Kami po, Panginoon, kumikilala ng aming pong kawalang kakayanan upang unawain ang mga bagay-bagay. Kami po ngayon, Panginoon, ay lubos na humihingi ng tulong sa inyo upang sa lahat ng aming mapag-aaralan ay balanse po naming maikintal sa aming mga puso. Ang kahulugan nito at paano namin ito magagawa sa aming buhay. Pagpalain po kami samahan ng banal na Espiritu sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Salamat po, Pastor Bri. Excited po akong ipagpatuloy po natin yung pag-aaral po natin tungkol sa kay Ellen White sa kanyang life, legacy, and relevance. Kuya Bri, nabanggit mo before na si Ellen White ay isa ring nanay. I'm so curious, Pastor Bri, kung paano nga pa siya naging isang ina sa kanyang mga anak? Kakaiba rin po ba siya na ina? Or katulad lang din po ng mga nanay po namin na sa kanyang pag-aalaga po ng kanyang mga anak? Well, Dali, no, medyo complicated yung magiging sagot ko, both yes and no, kasi extraordinary siya na nanay dahil meron siyang panawagan bilang mensahero ng Panginoon. Oftentimes, pag-iisipin natin parang very irresponsible siya kasi from time to time, aalis siya, pupunta siya sa malayong lugar, iwan niya yung kanyang anak. Pero usually, merong qualification nito na she would leave her children sa mga responsible Christian parents. Iniiwan po pala niya ang kanyang mga masakit anak. para sa kanya, pero kailangan niyang umalis from one place to another. And usually, pagka umaalis siya, these are winter time. So kung winter time, kailangan niyang iiwan yung kanyang mga anak, pupunta sa isang lugar. Sabi ko nga last time, pinag-aralan natin na medyo namatayan siya ng dalawang anak. Well, yung isa namatay sa pneumonia, yung isa, these are things na medyo complicated. Pero kung titignan natin basically, hindi siya pabayang ina. She would write letters, nabanggit ko last time sa iyo na she would write letters. Oo nga po, may At letters ang nga content po. ng kanyang mga letters, usually yung kanyang malaking affection sa kanyang mga anak. Lagi niya sinasabi sa huli ng kanyang letter, your affectionate mother. Kung mabasa mo yung isang compilation ng tawag ay Letters to Young Lovers o kaya yung mga letters sa letters to young people, yung message to young people, kalamihan nun, extract galing sa mga letters niya sa kanyang mga anak. Isa sa mga pinag-uusapan niya yung kanyang mga interesting travels mula sa iba't ibang lugar. And oftentimes, vividly, talagang intricately sinasabi niya kung anong mga nangyayari, anong kinain nila, anong oras sila natulog, may mga diary siya. Tapos very specifically binabanggit niya, parang nandun din yung kanyang mga anak. So, kumbaga sa Facebook ngayon, updated lagi yung kanyang nanay, at saka talagang laging naka-open lagi yung messenger niya. Through letters. Through letters. Pero noon, mas mabilis ang palitan nila ng letters. Mas mabilis din sa atin ngayon kasi may Facebook na. Instant yun eh. Pero kung ngayon kasi tamad na tayong sumulat, di ba? Isa pa sa mga binabanggit niya, yung lagi niya sinasabi na mga anak ko, lalo na pag nasa mga dormitory sila, na alagaan niyo yung karakter ninyo, magtrabaho kayo ng maigi, maging maayos kayo sa inyong pamamahay. Lagi niya sinasabi kung saan mo iniwan, kung saan dapat nakalagay. Dapat nung tapos kahit daw patay ang ilaw, kaya mong i-trace kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay. Biruin mo yan. Natuturo pa yun ni Ellen sa kanyang anak kahit napakalayo na. Nababanggit niya yan. Tapos one time, kung mapapansin mo, 2 beses niya binanggit yung chocolate. No? So isa doon sa pagkakabanggit niya sa kanyang anak yung siguro malabis ang pagkain ng chocolate cake. Pero hindi naman niya halos ipinagbawal yun. Pero ang point natin dito, lagi niya sinasabi yung choice of friends ninyo, yung inyong personal na devotion araw-araw, pagbabasa nyo ng Biblia, binabanggit niya yung work habits nila. Lalo na yung work-study habits nila. Kailangan daw balance yung dalawa. Binabanggit niya rin yung
paano kumain ng tama. Opo. Binabanggit niya na ako, magmula nung pinanindigan ko yung ganitong diet ko, hanggang ngayon ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. So, sana gawin niyo rin yung ginagawa ko. Yun din ang sinasabi niya. Isa pa, na hindi niya talaga pwedeng kalimutan yung kanyang relasyon sa Panginoon. Sinasabi niya na ako mismo ay may malapit na relasyon sa Panginoon, pinapanalangin ko kayo lagi. So, bilang ina, ganun siya ka-affectionate and tenderly. At saka meron siyang laging sinasabi na silence is eloquence. Yung bang paggalit na siya sa kanyang mga anak, tahimik na lang siya, hindi na siya nagsasalita. Tapos doon mas masakit sa kanyang mga anak na tanggapin yun. Tapos lagi niya sinasabi na hindi sana sasama ang loob ng nanay ninyo kung hindi nyo gagawin ito. So, parang normal din. Oo nga po. At saka nakita ko po yung how she take care of her children. Napaka-gentle po talaga niya na mag-alaga. Imagine, ang ibang mga magulang, sisigaw ka agad pag nagkamaling kanyang anak. Pero si Ellen, talagang, yun, silence is eloquence. At saka pagka medyo talagang naasar na siya, she would often go inside the room and pray to God. Opo. Pagka na-control niya na yung kanyang emotion, saka pa lang siya lalabas at makikipag-usap sa kanyang mga anak. Ganun ka, ano. Pero at the same time, even as she was mother, she was also speaking from place to place. Opo. Oftentimes, kilala siya bilang isang talagang powerful speakers. Hindi lamang sa United States of America, sa Australia, at saka sa Europe, kilala siya na magsalita. In fact, hindi lamang siya nagsasalita sa mga Adventist meetings. Nagsasalita din siya sa mga non-Adventist meetings. In fact, record breaker to during those times, ano, panahon niya, meron siyang audience at about 20,000 people, ha? Wow, 20,000 people, At Pastor. Ang hindi dami sila nun. gumagamit ng public address o yung ginagamit nating sound system ngayon. Sa Coliseum pa nga, ang hirap magsalita kung wala kang mic. Yes. Imagine 20,000 people. Is it open space, Pastor? Yes, usually it's open space, tapos Wow. naka-tent siya, tapos kaya lagi niya sinusulat yung paggamit ng diaphragm. And of course, during those times, tahimik ang mga tao. Opo. Hindi kagaya ng mga tao ngayon na maingay. And kilala din siya na mag-motivate ng mga tao. In fact, last year, 2016 or 2017, na-publish yung kanyang pangalan, 2 pages sa isang kilalang magazine. Ang pangalan ay Smithsonian Magazine. Opo. As one of the 100 most influential and powerful person of the United States of America. And one of the 7 or 8 most influential religious leaders in the United States of America. Wow. So, ganun siya. Sabi ko nga sa'yo, sumulat siya ng napakarami. Parang si Martin Luther lang yata ang nakaka-exceed Dun sa, nung sa dami ng kanyang sinulat despite sa kanyang pagiging grade 3 lang. Oo So, hindi ko lang nabanggit ko sa iyo yung 100,000 pages. Pero ngayon, ang Ellen White Estate, bago siya namatay, at least 2 or 3 years bago siya namatay, sumulat siya ng Last Will and Testament. Ipinagkatiwala niya sa Ellen White Estate yung lahat ng kanyang mga sinulat. Binigyan niya rin sila ng karapatan para i-compile lahat ng kanyang mga sulat. So, more or less ngayon, napakarami na-compile ng Ellen White Estate at saka yung library ng Ellen White Estate ay sumusobra na sa 1,000 volumes. Kaya pag pumunta ka sa White Estate dito, makikita mo yung mga collections ng mga books, hindi lamang tungkol sa kanyang mga sinulat, kundi tungkol din sa kanya. Ganong kadami. Biography kasama. Biography, yung mga critics tungkol sa kanya, yung mga critics tungkol dun sa mga critics niya. Ganon. At saka, nabanggit ko rin sa iyo yung kanyang pagiging kapitbahay, no? Opo. Minsan pupunta siya sa auction. Opo. Doon sa auction, siyempre bibili ka, makikipag-auction ka, bibili ka. Bibili siya ng mga furniture. Papaayos niya yung mga furnitures. Pagkatapos, pag may mga nasunugan, bibigay niya yun ng buong buo. Wow, so instead na sa bahay na lang niya, magagamit pa niya yun sa bahay, iniisip pa rin niya yung mga kapwa niya. Sayang naman yun, Pastor, di ba? Furniture na yun pero she's Kasi amazing. iniisip niya talaga yun kung paano niya talaga magagampanan yung bang pagiging kagaya ni Kristo. Nabanggit ko na isa sa mga favorite ko na sulat niya yung tinatawag na Ministry of Healing, tsaka yung Christ Object Lesson. Pinapakita niya na ito si Kristo. Ito yung ginagawa ni Kristo. So, hindi lamang niya sinusulat ito, talagang ginagampanan niya. Maraming pagkakataon, parang ang role niya, ang naramdaman niyang role niya, na parang sinabi sa kanya ng Panginoon, ang role niya talaga ay medical ministry. Yung preaching ministry, evangelism ay nandun sa asawa niya. Pero siya parang nasa medical ministry siya, so the right hand of the gospel.
minsan pumupunta sila sa mga bahay-bahay, tapos nagwa-water therapy sila. Yun ang kanilang ginagawa. At lagi siyang ini-encourage siya na magpatayo ng mga establishment ng health facilities and establishment. Meron din siyang, halos 3 yung naging bahay niya. So isa sa Napa Valley, meron din siya sa Michigan, at meron din siya sa Coronbong sa Australia. Ang isa sa kasi parang 9 years yata sa Australia, malaki yung impact niya sa kanyang neighborhood. Opo. At halos lahat ng mga writings ni Ellen White, ng mga sulat niya, galing doon sa neighborhood, kaya na-compile nalaman natin kung bakit ganito siya. Pati yung mga pictures niya galing sa mga kapitbahay So pa niya yun. parang testimonies na rin po ng mga kasama niya. Minsan They're telling things about her na hindi na po Mabait daw galing sa talaga kanya. siya. Oo, hindi na siya. Sila ang nagte-testify, Nagde-describe tapos sa sila kanya. nila nagbigay ng mga gamit papunta sa Ellen White Estate doon sa Australia. Pinakita na talagang, talaga siya, motherly and very courteous. Minsan nagpadala sa kanya ng katakot-takot na mga isda, napakaraming isda. So ginawa niya, dinistribute niya bahay-bahay yung mga isda. Naku, paano kaya maging Ellen White na napaka-generous niya talaga? Well, Pastor, yun ang kagandahan ni Ellen White kasi talaga siya, she is not Ellen White because of Ellen White. Yes. She is Ellen White because she reads her Bible. Pag tinignan mo, napakaliit lang na tao ni Ellen White. Ewan ko kung maliit ito, pero 5'2" ang kanyang height. 1.6 meter. Oo nga Pero po, itong Pastor, 5'2" lang. 5'2" na ito, may gray hair, brown hair, gray eyes, ay hindi ordinary. Kasi naniniwala siya na kayang umangat ng tao. Natandaan mo, ang age span noon ng tao is about 45 to 46, ganyan. Minsan 40. Ngayon, pagkatapos ng mga health facilitations natin, yung mga health topics na pinopromote natin, humahaba na hanggang 100 ang buhay ng tao sa Loma Linda, di ba? Tapos ang span ng tao ngayon ay medyo pahabahan, medyo umaabot na ng 65, 70. Dahil ito sa improvement sa health. Masayahin din siyang tao kung tutuusin. Ayaw niya na nalulungkot. Parang pakiramdam niya, it's kumbaga misrepresentation. Opo. Ni Christ, kung mabasa mo yung Steps to Christ, parang misrepresented si Christ kapag nakita na parang gloomy ang isang tao, tapos parang nakikita ng mga tao na hindi masayang maging Kristiyano. So, iniiwas-iwasan niya na makakitaan siya. Pakinggan mo ang sabi ni Ellen White sa manuscript number 14 ng 1903. Ang sabi niya, "At times, I do feel depressed. But I struggle against the feeling. I know that God wants His joy to be in us." Sabi niya, "that our joy may be full. He has heaven full of blessings. And those blessings He will give to us if we take them." So, ibig sabihin, ang problema lang natin ay ayaw nating tanggapin yung joy. Dinidescribe niya sa Steps to Christ, sa last chapters, Rejoicing in the Lord, na bakit tayo nakatingin sa mga thorns, sa mga thistles? Bakit hindi na lang natin tignan yung roses? Yung So, beauty. yung beauty. Bakit gagawin natin gloomy yung buhay natin samantalang namatay na si Kristo para sa atin? So, ito yung umiikot-ikot sa isip ni Ellen White. Pinapakita niya mismo na ang doktrina hindi lamang sa puso, kundi talagang kailangan makita sa mukha, sa countenances natin, sa mga gawa natin. So, nakikita mo, very jolly. Minsan, meron siya merong mga fruits na niya, ang tawag niyan, yung ibababad niya sa sugar. Opo. Parang mga preservatives. Tapos, mag-i-invite siya ng mga young people, mga children, tapos mag-storytelling siya. Pagkatapos ng storytelling, ipamimigay niya isa-isa yun. Nakita mo yung example na sinet niya. Pero alam mo, si Ellen White din mismo ang nagsabi na she is not infallible. So, ibig sabihin, ang kanyang mga sulat ay hindi na walang pagkakamali. Nagkakamali siya, kagayan din natin. Ano din siya, meron din silang quarrel mag-asawa. Meron din siyang, sabihin na natin, parang minsan dominant kasi sa bilang babae. Parang typical din na mga magulang, na mga nanay, mga babae. Tapos meron siyang sinulat. Tingnan mo kung gaano sa katotoo. Sa Life Sketches, 436. "Even when exceedingly brain-weary,
Your mother seems to find great comfort in the promises of the word. So kahit pagod na pagod siya, hirap na hirap siya, alam mo, ang dami Opo. nagkikriticize sa kanya. Paano po ba siya kinikriticize, Pastor? Ano pong sinasabi nila against her? Napakaraming At bakit criticism. naman? Napakaraming criticism kay Opo. Ellen White. Minsan, iniisip na siya ay nag-hallucinate lang. Siya ay may topak, Grabe ganon. naman. May sakit sa isip. At minsan, sinasabi na gawa-gawa lang daw Opo. niya yung kanyang mga sinulat. At saka yung napakahirap kasi na kapag sinabi ng Panginoon, i-rebuke mo itong tao na to. Di syempre, i-rebuke niya yun. Opo. Despite, parang kahit ayaw niya, kailangan niya i-rebuke kasi utos ng Panginoon. Opo. At ang dami niya nire-rebuke. So dahil dito, may mga hindi positive na tumatanggap ng kanyang mga counsel. So, marami. Hanggang sa dumating siya nga sa point na napunta siya ng Australia. Opo. Kahit na masama sa kalooban niya. Bakit? Nakita mo, Opo. maraming mga issues. Totoong nangyayari sa church, pero very positive niyang tinatanggap ito. Parang tinitingnan niya na lang na, siguro ito ang kalooban ng Panginoon na mapunta ako dito. Hindi siya naghihinanakit. Tapos, isa sa kanya mga favorite na mga, sabihin natin, hindi naman pastime, no? Pero yung pananahi. So, nananahi siya ng mga vest, pants, nananahi siya ng coats, at ayaw na ayaw niya yung bang coats na parang tagpi-tagpi na. Gusto niya talaga ayusin ng maayos. Maganda na po talaga. Maganda. Hindi yung namimigay tayo ng Opo. mga tira-tira natin. Hindi ganun Brand ang... new kung ibibigay po niya, yung pinaka-special na. Tapos kung itatanong mo naman yung bahay nila. Apo, curious ako kung paano po siya mag-ayos Oo. ng bahay. Actually, marami silang naging bahay. Pero ang pinakakilala, Apo. tatlong bahay. At yung bahay nila yun, usually, ang nakatira doon, napakarami. Parang may second house pa nga eh. Hanggang 25, ganyan. 25 Tapos, persons po. sabay-sabay silang nag-worship. Usually, sa worship nila, may 4 na content ang worship. Una ay singing, Opo. yung hymn. Tapos, nagbabasa sila ng scriptures. Pwede silang nagte-testimony at nagpe-pray. So, usually, yun yung tapos napakabilis lang nila mag-worship. Hindi sila yung mahaba. Para yung mga bata, madali nila makuha. Madaling tawagin. Daling tawagin. At saka, yung bang, alam mo na yung mga bata, Opo, malilikot. makukulit na po. Marami naging apo si Ellen White. Yung anak niya naging presidente. Yung isang anak niya, naging pastor din lahat ng mga anak niya. Kahit na medyo pasaway yung isa. Tapos, sa table nila lagi, talaga yung, as much as possible, wala silang, yung bang yung diet nila, Opo. ayos. Tapos sa bakura nila, may gardens talaga. Hindi lang basta garden, may mga fruit yard. Talagang may Opo. mga orchard talaga sila na talaga sila ng kanilang sariling crops, sarili nilang pagkain. So very organic po yung mga pagkain nila kasi mismo sa kanilang garden nila kinukuha. At kasama po niya ang mga anak niya na mag-harvest po ng mga... Well, yes, but at the same time, meron din talaga siyang mga farmers. Okay po. Meron siyang mga katulong sa bahay, may cook siya, may literary assistants, 2, 3 minsan. So sabay-sabay yun na lilipat sa isang lugar, papunta sa iba pang lugar kasi sumusulat siya ng libro, di ba? So very busy na siya para gawin lahat yun. Medyo tumanda-tanda na siya ng konti, wala na siyang panahon para sa... Pero alam mo ba kung ano yung mga favorite themes ni Ellen White pagka sumusulat Sige siya? po, Pastor. Ano po yun? Pag tinype mo, ang pinakamarami niyang isinulat ay tungkol sa God's love. God's love. Talagang, ito talaga ang favorite theme niya, hindi tungkol sa diet. Opo. Pakinggan mo, sabi niya sa Steps to Christ, page 15. The matchless love of God for a world that did not love Him. The thought has a subduing power upon the soul and brings the mind into captivity to the will of God. So, ang tao na nakapag-isip ng pagmamahal ng Diyos ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Isa pa sa mga favorite theme niya. Apo. Lagi kapag sumusulat siya lang ito, original sa kanya ito, yung Great Controversy. Ay, familiar na familiar po yan sa lahat ng Adventist kasi title po yan ng libro, di ba, Pastor Bri? Great Controversy. Pero actually, hindi lang to title ng libro, it's a theme na nagsimula ito nung mga 1858 pa siguro nung makita niya yung vision tungkol sa paglalaban. So isinulat niya yung tinatawag nating Spiritual Gifts Volume 1 to 4. Apo. Yun ang una niya sinulat. Tapos binago niya ito into a series na nilagyan niya pa ng mas maraming content. Tinawag natin tong Spirit of Prophecy Volume 1 to 4 noong mga 1870s. Tapos binago niya uli ito noong mga 1888, ginawa niya itong Great Controversy Series. Ngayon, iba na ang tawag natin. Kasi noong 1911, tinawag na itong Conflict of the Ages Series. Lahat ito may kinalaman sa Great Controversy.
Yung merong dalawang naglalabang influence sa buong mundo. Yung isa ay love, I love. yung isa naman ay hate. Yung isa naman ay good, Good and evil. So, tinagurian niya rin yung libro na Opo. The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Yun yung overarching na ano. So, basically, 5 libro yung kinukompose ito. Patriarchs and Prophets, Opo. Prophets and Kings, Desire of Desire Ages, of Acts of the Ages. Apostles, and Great Controversy. Pero hindi rin natin pwedeng iwanan yung Thoughts from the Mount of Blessing, Christ Object Lesson. So basically, yun yung nagko-compose nun. Ang sabi niya pa sa Great Controversy, 498, simulan natin. Ang sabi, even when it was decided that he could no longer remain in heaven, infinite wisdom did not destroy Satan. Since the service of love can alone be acceptable to God, the allegiance of His creatures must rest upon the conviction of His justice and benevolence. The inhabitants of heaven and of other worlds, being unprepared to comprehend the nature of consequences of sin, could not have been the justice and mercy, seen the justice and mercy of God in the destruction of Satan. He had been immediately blotted from existence. They would have served God from fear rather than love. Ang pinaka-lundo nito ay yung concept ni Satan na ang Diyos ay hindi pag-ibig. Opo. So, meron siyang parang sinisirang concept na ang Diyos ay hindi pag-ibig, sinira niya yung karakter ng Diyos, so ang Diyos ay hindi karapat-dapat na maging hari ng lahat, at saka yung concept pa na ang Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan. All of this Hindi source. siya just, sinisiraan po talaga ni Satan. So, ang privilege natin ay ipagtanggol ang Opo. Diyos o i-vindicate ang Diyos. Isa pa sa favorite theme niya ay yung Jesus Christ and salvation. Ay, napakagandang Meron, po nabasa mo niyan. na ba yung Steps to Christ? Opo, nabasa ko na po yung Steps to Christ, Anong Pastor. unang chapter sa Steps to Christ? God's love for man. Yeah, napakaganda po niyan, Pastor. God's love for man. Tapos, ang sumunod na chapter nun ay yung the man's parang need. Apo. Yung of Christ, the man's need of Christ. So, the sinner's need of Christ. Sunod ay repentance, Yeah, repentance, pagkatapos ay confession. confession, tapos ay consecration, test of discipleship, pagkatapos ay kung ano-ano pa, tapos rejoicing in the Lord, what to do without. Lahat ng yon ay nakasentro lahat kay Jesus Christ. Apo. Parang si Jesus Christ, yung sentro at saka yung cross, ang sentro ng lahat ng kanyang teachings. Tapos all around revolves around these presentations about Jesus Christ. Pakinggan mo. Okay po. Ang sabi niya sa Evangelism page 190, the sacrifice of Christ as an atonement for the sin is the great truth around which all other truths cluster. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. So talaga nakakasentro talaga. I present before you the grand monument of mercy and regeneration, salvation and redemption, the Son of God uplifted on the cross. Lagi niyang inaangat. At ang lahat ng temang ito ay nakarevolve sa idea ng Revelation 14, the three angels message. Siguro mapag-uusapan natin yan. At ang huling tema niya lagi ay, na paborito niya ay health. Alam mo, there was a time na ang kanyang asawa namatay at age 52 or 50s in the middle age na premature yung death. Bakit? Kasi hindi sila gaanong aware sa health. Kaya naging concern niya lagi yung health, lagi dapat malusog ang mga manggagawa, dapat magawa nila yung kanang responsibility. Kaya po pala, isa sa mga pinakamatibay po na mensahe ng mga Adventist is health because mismo pong si Ellen siya rin po ay part po yan ng kanyang theme sa kanyang mga libro. At marami pa tayong pag-uusapan Opo. dyan sa susunod nating mga episodes. Ay, ang bilis na naman po ng oras, Pastor Bry. Excited na naman po akong talakayin natin yung mga bagay tungkol kay Ellen White. Ano naman po kaya yung sunod nating pag-aaralan? Well, mapag-aaralan natin yung mga resources na meron sa Ellen White at kung paano natin magagamit ang Ellen White Estate para malaman natin lahat ng mga bagay-bagay. Lalo na ngayon na medyo nasa technology Opo. age na tayo, marami kasing naghihiwalay ng mga concept tungkol kay Ellen White. Naku, salamat po Kuya Bry. May mga mensahe pa po ba kayo na gustong ibahagi sa ating mga manunood? Ayan, gusto ko lang po na buksan po natin ang ating mga pag-iisip, mga minamahal po nating mga kaibigan,
kung sino ito si Ellen White. Kasi pag tinype natin sa internet, medyo negative yung mga dumarating kay Ellen White. Pero sa ngayon, for the first time, makikita natin na positibo pong tao ito, kagaya rin natin. At nakikita natin na ilalapit tayo nito sa Panginoon at ilalapit din tayo sa Biblia. Sige po, Kuya Bri, atin na pong tapusin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Tayo po'y manalangin. O dakila po naming Diyos, salamat po at nakilala namin si Ellen G. White na inyong lingkod. Sikapin po namin, Panginoon, na matuto pa at malaman pa ng mga bagay-bagay na kanyang isinulat, kanyang isinabuhay, upang kami naman, Panginoon, ay mabuhay na mga ulirang Kristiyano. Hinihiling po namin, Panginoon, pakapuspusin kami ng banal na Espiritu samantalang pinag-aaralan namin ang malalalim na bagay patungkol sa buhay ng inyong lingkod at makilala namin din kayo ng mas malapit pa dahil sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Mga kaibigan, alam kong nasasabik kayo na muling pag-aralan ang buhay ni Ellen White. Sa susunod nating pagkikita, marami na naman tayo matututunan. Pero bago tayo magtapos, huwag nating kalimutan ang sinabi ni Ellen. We should not fear the future unless we forget how God has led us from the past. Ako po muli si Dali at kasama ko po si Pastor Brian. At salamat po sa muling pakikinig at salamat rin po na nakibahagi po kayo sa ating pag-aaral. Ito po ang Sharing the Vision.